Magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig. Isang mainit na pagbati sa inyo sa mansulok ng mundo kayo naroon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa ating kwento. Para sa araw na to, narito ang simula ng isang kwentong tiyak na pupukaw sa inyong mga puso at magdadala ng iba't ibang emosyon. Maupo ng maayos, magtimpla ng mainit na kape o tsaa at samahan ninyo ko sa paglalakbay na ito. Sa ilalim ng maliwanag na buwan at sa gitna na naglalakihang pundasyon ng lungsod, nandoon ang isang gabing nakatakdang magbago sa buhay ng dalawang taong nagmumula sa magkaibang mundo. May mga desisyong ginagawa sa gitna ng kadiliman at sa ilalim ng epekto ng alak na tila walang kasing bigat pagdating ng umaga. Ang isang gabi ng kapusukan, isang maling hakbang na tinulak ng labis na kalasingan at pangungulila ay may kakayahang gumawa ng isang maikling tulay sa pagitan ng dalawang pusong hindi kailanman dapat nagtagpo sa ganong paraan. Ngunit pagdating ng liwanag ng araw, ang tulay na iyon mabilis na nababasag at ang natitira lamang ay ang malamig na katotohanan ng buhay, mga kontrata, pera at mga sakripisyong kailangan gawin para sa pamilya. Ang musika sa loob na napakaganda at napakalaking ballroom ng Grand Hotel ay parang isang maayos na himig na pumupuno sa bawat kwarto. Yon ang gabing ginaganap ang taunang anniversary gala ng Monte Carlo Group, ang pinakamalaking kumpanya sa bansa na hawak ang iba't ibang industriya mula sa real estate hanggang sa pampublikong infrastruktura. Lahat ng naroroon ay nakasuot na napakagagandang damit. Ang mga lalaki nakatuksido habang ang mga babae nakagown na kumikinang sa ilalim ng malaking chandelier. Sa gitna na napakaraming tao, nakatayo ang isang lalaking tila hindi nababagay sa masasayang ngiti ng mga bisita, si Stephen Theodore Montecarlo. Sa edad na 24, hawak niya ng posisyon ng Chief Executive Officer ng Monte Carlo Group. Kilala siya ng lahat sa tawag na Theodore, isang pangalan na kapag binanggit sa mundong yon, nagdadala ng takot at respeto. Si Theodore kilala sa pagiging malamig, seryoso at halos walang emosyon sa harap ng iba. Ang mga mata niyang kulay abelyana ay parang yelo na kayang manlamig sa sinumang titingin sa kanya. Wala siyang pinatatawad sa negosyo at wala ring nakakakilala sa kanyang tunay na pagkatao dahil maging ang kanyang sariling amoy at boses ay nagpapakita ng isang pader na walang sino mang makakatagos. Ngunit ngayong gabi, kahit ang pader na yon ay may bitak, ang pressure mula sa board of directors ang matataas na inaasahan ng kanyang pamilya at ang walang katapusang pambabatikos sa kanyang kakayahang mamuno dahil sa kanyang murang edad ay unti-unting pumupuno sa kanyang isip. Sa bawat baso ng mamahaling scotch na kanyang inuubos, sinusubukan niyang malunod ang boses ng mundo na walang ibang ginawa kundi hilingin ang kanyang kabiguan. Sa hindi kalayuan nakatayo si Arabella Hernandez. Siya ang personal secretary ni Theodore. Sa loob ng 2 taon niyang pagtatrabaho sa Monte Carlo Group, si Arabella ang naging tahimik na saksi sa lahat ng hirap at tagumpay ng kanyang boss. Tahimik siya, simple, manamit, mabait, laging nakatutok sa kanyang trabaho. Suot na isang simpleng itim na dress na malayo sa mamahaling outfits ng mga bisita. Nakatayo siya sa tabi ng mesa ng mga inumin habang hawak ang kanyang notepad at pansamantalang tinitingnan si Theodore mula sa malayo. Napansin ni Arabella ang bawat baso ng alak na naiinom ng kanyang boss. Alam niya ang ibig sabihin ng mabilis na pag-inom nito ng alak. May mabigat itong dinadala. Gusto niya itong lapitan at sabihing ihinto na ang pag-inom. Ngunit, sino nga ba siya? Isa lamang siyang simpleng empleyado, isang sekretarya na binabayaran para mag-ayos ng mga dokumento at schedule. Nang magbadaling araw na at magsimulang umalis ang karamihan sa mga bisita, naiwan si Theodore sa VIP lounge ng hotel. Nakasandal sa malambot na upuan habang nakapikit ang mga mata, hawak ay isa pang baso ng alak. Nakatingin si Arabella sa kanya mula sa pintuan. Nararamdaman niya kailangan na nitong makauwi. Sir Theodore? Mahinang tawag ni Arabella habang dahan-dahang lumalapit. Gabi na po, kailangan niyo na pong magpahinga. Ipapatawag ka na po ang driver ninyo? Dahan-dahan idinilat ni Theodore ang kanyang mga mata. Malabo ng kanyang paningin dahil sa dami ng naiinom na alak, ngunit ang boses ni Arabella nagbigay ng isang pamilya na pakiramdam ng kaginhawaan.
Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakita ni Arabella ang pagod at paghihirap sa mga mata ng kanyang boss, malayo sa walang emosyong mukha na pinapakita nito sa mundo. Arabella, mahinang usal ni Theodore. Ang kanyang boses ay paos at mababa. Bakit nandito ka pa? Tratuhin niyo po kung sekretarya ninyo hanggang sa matapos ang gabing to, sir. Sagot ni Arabella habang inabot ang kamay nito para tulungang tumayo. Kailangan niyo na pong umuwi. Ngunit sa halip tumayo, hinawakan ni Theodore ang kamay ni Arabella. Ang init ng kamay ng lalaki ay parang kuryenteng lumalabas sa balat ng dalaga. Sa labis na kalasingan, hindi na alam ni Theodore ang kanyang ginagawa at si Arabella naman na matagal nang may lihim na paghanga at awa sa kanyang boss, hindi nakalayo. Nalasing din si Arabella sa gabing yon, hindi lamang sa kaunting alak na nainom niya upang makisama sa mga bisita, kundi sa emosyong matagal niyang tinago sa kanyang dibdib. Isang malaking pagkakamali, isang gabing hindi nila inaasahan ang tuluyang nagbago sa takbo ng kanilang buhay. Sa loob na isang silid sa hotel na yon, nagtagpo ang 2 puso na puno ng lungkot at pagod, na pinalipas ang gabi sa piling ng isa't isa nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, ang liwanag ng araw na tumatagos sa kortina ng kwarto sa hotel ang gumising kay Arabella. Mabilis bumilis ang tibok ng kanyang dibdib na makita niya ang kanyang kasuotan na nakakalat sa sahig at ang laking katabi niya na mahimbing pang natutulog. Ang katotohanan ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Natatakot, mabilis siyang nagsuot ng damit at patagong lumabas ng silid bago pa magising si Theodore. Pagkaraan ng 2 oras, nakatanggap si Arabella ng isang tawag mula sa executive assistant ng opisina. Pinapapunta siya agad sa pampribadong opisina ni Theodore sa pinakataas na palapag ng Montefalco Tower. Habang nakatayo sa loob ng elevator na pataas, nanginginig ang mga kamay ni Arabella. Paano niya haharapin ang kanyang boss pagkatapos ng nangyari? Magre-resign ba siya? Sasasantihin ba siya nito? Nang magbukas ang pinto ng opisina, naramdaman niya kaagad ang napakalamig na hangin. Nakaupo si Theodore sa likod ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany wood. Nakasuot to ng kanyang formal na suit, maayos ang buhok at walang anumang bakas ng kalasingan kagabi. Ang kanyang mukha ay bumalik sa dating malamig at walang emosyong pader. Tahimik silang magkatapat na nakaupo. Ang katahimikan sa loob ng malaking silid ay napakabigat na parang naririnig bawat paghinga ng isa't isa. Di nagsalita si Theodore tungkol sa nangyari kagabi. Walang paumanhin, walang pagtatanong kung maayos lang ba si Arabella. Sa halip, kumuha siya ng isang folder sa kanyang tabi at ipinaharap pa isang kontrata at tseke sa lamesa. Paitaas kay Arabella. Tinignan ni Arabella ang tseke. May nakasulat na halagang 50 milyong piso. Napatingin siya kay Theodore na may halong pagtataka at takot. Sir Theodore, ano po ito? Mahinang tanong ni Arabella. Halos ayaw lumabas ng kanyang boses. Tumingin ng diretso si Theodore sa mga mata ni Arabella. Walang panginginig ang kanyang boses. Malamig, malinaw ang bawat salita. Ang nangyari kagabi ay isang malaking pagkakamali na hindi na dapat maulit pa. Panimula ni Theodore habang sinasaayos ang kanyang cufflinks. Ngunit kailangan kong maging handa sa anumang kahinatnan. Nakasaad sa kontrata niya ng mga kondisyon. Inabot ni Arabella ang kontrata, pinasa ang pinakamahalagang sugnay nito. Bawat salitang nakasulat doon ay parang punyal na tumatagos sa kanyang puso. Kung sakaling magbuntis ka, malamig na sabi ni Theodore habang nakatitig sa kanya. Ibibigay mo sa akin ang bata. Kakalimutan mong naging ina ka niya at ibibigay ko sa iyong perang yan para sa iyong buong buhay. Walang makakaalam sa nangyari sa atin at walang makakaalam na ikaw ang ina ng bata. Nanlumo si Arabella. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa sa luha. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking pinaglingkuran niya ng tapat, ang lalaking nakita niyang nasasaktan kagabi, kayang tumingin sa kanya ng ganon kalamig at tratuhin siya bilang isang kasangkapan lamang. Tinitingnan mo ko bilang isang pabayaran lamang, sir? Tanong ni Arabella, ang boses nanginginig sa sakit. Para saan ang perang to? Para bilhin na magiging anak ko kung sakali? Yan ay isang negosyo, Arabella, sagot ni Theodore nang walang kurap.
Ang Monte Carlo Group ay nangangailangan ng tagapagmana sa hinaharap, ngunit ayokong magkaroon ng anumang gulo sa pamilya o sa media. Kung magbubunga ang gabing yon, ang batang yon lalaki bilang isang Monte Carlo at ikaw, makukuha mo ang perang kailangan mo. Gusto sana ni Arabella na itapon ang kontratang yon sa mukha ni Theodore. Gusto niyang tumayo, sumigaw, lumabas ng silid na yon ng may dignidad. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya to, tinignan ng screen. Isang mensahe mula sa kanyang ina sa probinsya. Arabella, anak, patawarin mo kami. Tumawag ng bangko ngayong umaga. Kukunin na raw nilang lupa at bahay natin sa sunod na linggo dahil sa hindi nabayarang utang ng iyong ama. Wala na tayong mapupuntahan. Ito na lang ang natitirang pamana ng lolo at lola mo. Bumagsak ang balikat ni Arabella. Kasabay ng pagbasa sa mensaheng yon, ang balitang kukunin na ng bangko ang lupang binanapa ng kanyang pamilya. Ang tanging lugar na kinalakan niya, ang tanging alaala ng kanyang yumao ng ama at ang natitirang tirahan ng kanyang may sakit na ina at matatandang lolo at lola. Tumingin siyang muli sa checking nasa mesa. 50 milyong piso, higit pa sa sapat para mabayaran ang utang sa bangko, maipatayong muli ang kanilang bahay at masiguro ang medikal na pangangailangan ng kanyang pamilya para sa buong bahay nila. Napatingin siya kay Theodore, tahimik na naghihintay ng kanyang sagot. Ang lalaking to'y walang puso pagdating sa negosyo, ngunit ito rin ang tanging taong makapagdiligtas sa kanyang pamilya sa oras na to. Tahimik na bumapatak ang mga luha ni Arabella habang inaabot ang panulat. Tinanggap niya ang pera hindi para sa sarili, kundi para mairigtas ang lupang buong buhay na pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Nilagay niya ang lagda niya sa ibabaw na bahagi ng kontrata. Bawat kurba ng kanyang pirma parang pagbebenta ng sariling kaluluwa. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Pumapayag ako, mahinang sabi ni Arabella habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Pero sisingilin kita, oras kailanganin kong tulong mo para sa aking pamilya. Kinuha ni Theodore ang signed contract at nilagay ito sa loob ng kanyang safe cabinet. Tumingin siya kay Arabella nang may bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit mabilis ding nawala iyon. Makukuha mo ang pera sa iyong bank account bago matapos ang araw na to, malamig na sabi ni Theodore. Maaari ka nang bumalik sa iyong trabaho at tandaan mo, ang kontratang to mananatiling isang sekreto hanggang sa huli. Tumayo si Arabella mula sa upuan, inayos ang kanyang sarili at yumuko ng bahagya bilang paggalang sa kanyang boses. Lumabas siya ng opisinang may mabigat na dibdib. Dala-dala ang isang napakalaking sakripisyo na magiging simula ng mas marami pang pagsubok sa mga darating na taon. Nakalipas ng ilang buwan matapos ang gabing yon, ang mga araw mabilis na lumipas, ngunit ang bawat sandali para kay Arabella ay tila isang walang katapusang paghihirap. Naging totoong kinatatakutan ng kanyang puso. Nagbunga ang gabing hindi nila sinadya. Sa loob ng 9 na buwan, tinago ni Arabella ang kanyang kalagayan sa tulong na rin ng pampribadong doktor na inatasan ni Theodore. Sa ilalim ng mahigpit na kasunduan, pinadala siya sa isang malayo at eksklusibong pasilidad upang doon magpalipas ng mga huling buwan ng kanyang pagbubuntis. Ngunit may isang bagay na hindi inasahan ng sino man. Walang nakakaalam maging ang mismong mga doktor sa simula na 2 buhay ang sabay binubuo sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang kambal na sanggol na babae ang pumasok sa mundong to sa isang maulan at malamig na madaling araw. Sa loob na isang tahimik at pribadong silid sa ospital, amoy ng antiseptic at malamig na hangin mula sa aircon ang pumupuno sa buong kwarto. Nakahiga si Arabella sa kama, puyat, pagod at namumutla matapos sa napakahabang oras ng panganganak. Ngunit sa kabila ng panlalambot ng kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa 2 maliliit na sanggol na nakabalot sa puting kumot na katabi niya. Ang 2 bata napakaganda, pareho silang may malambot na buhok, mamula-mulang mga pisngi at maliliit na daliri na dahan-dahan gumagalaw sa hangin. Sa unang pagkakataon matapos ang 9 na buwang pagdurusa, nakaramdam si Arabella ng isang uri ng pag-ibig na napakalalim. Isang pagmamahal na handa niyang ipaglaban hanggang sa huling patak ng kanyang hininga. Ngunit sabay ng labis na kaligayahan ay ang matinding takot na sumasaksak sa kanyang dibdib.
Ilang sandali lang bumukas ng dahan-dahan ang pinto ng silid. Pumasok ang pampribadong abogado at doktor ni Theodore, kasama na ang dalawang nurse. Walang ngiti sa kanilang mga mukha. Dala ng abogadong parehong folder na nilagdaan ni Arabella halos 1 taon nang nakararaan. Miss Hernandez, malamig na pambungad ng abogado habang tumatayo sa gilid ng kama. Nandito na ang sasakyan ni Mr. Monte Carlo sa ibaba. Ayon sa kasunduan at kontratang nilagdaan mo, kukunin na namin ang bata. Napatigil ang tibok ng puso ni Arabella. Tumingin siya sa abogado pagkatapos ay sa 2 sanggol na tahimik na tutulog sa kanyang tabi. Pakiusap. Nanginginig ang boses ni Arabella. Lumalabas sa mga luha sa kanyang mga mata na hindi niya napipigilan. Kagagaling ko lang sa panganganak. Patawarin niyo ako, pakiusap. Biglan naman lang ako ng konting oras kasama sila. Lalabag ka ba sa kontrata, Miss Hernandez? Maotoridad na tanong ng abogado. Natanggap na ng pamilya mo ang 50 milyong piso. Naipagabot mo ng ina mo na nabayaran ng utang sa bangko. Ang perang yon kapalit ng batang to. Alam ni Mr. Monte Carlo na iisang bata lang inaasahan. Ngunit ayon sa utos niya, ang sanggol na ipapanganak mo, kukunin at dadalhin sa kanya upang lumaki bilang opisyal na tagapagmana ng Monte Carlo Group. Dito pumasok ang pinakamalaking desisyon at pagsuway na gagawin ni Arabella sa buong buhay niya. Habang inilalayong isang sanggol, ang unang sinilang na dahan-dahang kinuha ng nurse mula sa kanyang tabi upang ilagay sa isang lalagyan para sa pag-alis. Mabilis na ginamit ni Arabella ang natitira niyang lakas. Habang nakatuon ang pansin ng abogado sa pag-ayos ng mga dokumento sa mesa para sa unang sanggol, tinago at mahigpit niyang yakap ang naiwan. Ang pangalawang sanggol na bahagyang mas maliit at mabilis niyang tinatakpan sa ilalim ng kanyang maikling kumot, habang kanyang sariling katawan ay dahan-dahang humarang upang hindi ito makita ng sino man. Ang nurse na kumuha sa unang bata hindi napansin ang ikalawa dahil sa bilis ng mga pangyayari at sa pagmamadaling dalhin ng bata sa sasakyan kung saan naghihintay ang mga tauhan ni Theodore. Nang makuha na ng nurse ang unang sanggol, tumingin ang abogado kay Arabella. Nakita nito ang pag-iyak ng dalaga, ngunit inakala nitong ito ay dahil lamang sa sakit ng paghihiwalay sa kanyang anak. Nais ding iparating ni Mr. Monte Carlo na matapos ang araw na to, tapos na ang iyong kontrata bilang kanyang sekretary. Dagdag ng abogado habang sinasara ang folder. Lalabas ang balita sa mga darating na buwan na nagkaroon siya ng anak sa ibang bansa upang protektahan ang pangalan ng pamilya. Huwag ka nang magpapakita pa sa kanya o sa bata kailanman. Walang naisagot si Arabella. Tanging tahimik na tango at patuloy na pag-iyak lamang ang kanyang nagawa habang pinapanood na lumabas ng pinto ang nurse at abogado, dala ang kanyang unang anak. Pagkaalis ng sasakyan ni Theodore, nang tiyak na ni Arabella na nakalayo na ang sasakyang naglalaman ng kanyang unang anak, dahan-dahan niyang inilis ang kumot. Naroon ang pangalawang sanggol, tahimik at dahan-dahang nagbubukas ng maliliit nitong mata. Tila nararamdaman na matinding lungkot ng kanyang ina. Pumukaw sa buong katawan ni Arabella ang matinding sakit at pagod. Kahit nanginginig ang binti at bahagyang nahihilo, pinilit niyang bumangon mula sa kama. Hawak ang pangalawang sanggol na nakabalot sa isang simpleng tela, dahan-dahan siyang lumabas ng silid, naglakad tungo sa pasilyo ng ospital. Nang makarating sa malaking salamin sa dulo ng pasilyo kung saan tanaw ang kalsada sa labas, nakita niya ang itim na luxury car ni Theodore na dahan-dahang umaandar palabas ng gate ng ospital. Naroon ang kanyang anak, ang kalahati ng kanyang puso na inilalayo sa kanya nang hindi man lang niya na ipaglaban ng gusto. Lumuhod siya sa ospital. Sa malamig na sahig ng pasilyo, bumagsak ang kanyang mga tuhod. Tahimik na umiiyak ang kanyang buong katawan, yumuyugyog sa bawat paghinga habang dinidikit ang kanyang noo sa malamig na semento. Hawak-hawak na napakahigpit sa kanyang dibdib ang natatayang anak na naiwan sa kanya. Patawarin mo ko, mahinang bulong ni Arabella sa gitna ng kanyang mga hikbi. Nakatingin sa umalis na sasakyan habang ang mga luhay patuloy na pumapatak sa mukha ng sanggol na hawak niya. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si mama dahil hindi ko na ipaglaban na magkasama kayo ng kapatid mo. Patawarin mo ako dahil wala akong lakas para labanan sila. Tumingin siya sa sanggol na nasa kanyang mga kamay. Ang maliliit nitong mata ay nakatitig sa kanya at sa kabila ng ingay at sakit ng mundong ito, ang bata hindi umiiyak. Tila ba nararamdaman nito ang sakripisyo at paghihirap ng kanyang ina.
Hindi ko kayang mawala kayong dalawa, dugtong ni Arabella habang ginagawa na napakaraming halik ang noo ng sanggol. Itatago ko ang kapatid mo. Poprotektahan ko siya at balang araw gagawa ko ng paraan upang magkasama tayong muling lahat. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. 6 na taon siyang nanatili sa Monte Carlo Group. Matapos ang 2 taong pagtatagpo sa probinsya upang palakihin ang naiwang anak, gumawa si Arabella ng isang matapang at delikadong desisyon. Sa kabila ng banta at babala ng abogado ni Theodore na wag nang babalik, muli siyang nag-apply sa Monte Carlo Group gamit ang tulong ng isang lumang kakilala sa HR na hindi nakakaalam ng buong katotohanan. Bumalik siya bilang isang ordinaryong executive secretary sa pampublikong departamento ng kumpanya. Bawasan man ang kanyang posisyon at sweldo, walang pakialam si Arabella. Hindi dahil sa trabaho o sa perang kikitain niya kung bakit siya bumalik, kundi umaasang masisilayan man lang ang anak na isinuko niya. Sa loob ng 6 na taon, bawat araw ay isang pagsubok sa katatagan ng puso ni Arabella. Araw siyang pumapasok sa napakalaking gusali ng Monte Carlo Tower. Tinitingnan ng matataas na palapag kung saan naroroon ang opisina ni Theodore sa pag-asang baka sakali magdala to ng bata sa opisina. Bawat sasakyang pumaparada sa basement, bawat batang nakikita niyang pumapasok sa lobby kasama na ibang empleyado, bawat isa nagbibigay sa kanya ng patak ng pag-asa. Tiniis niya ang panggigipit ng ibang mga empleyado, mabababang tingin sa kanya dahil sa simpleng pananamit at tahimik na pag-uugali. Winalang bahala niya ang sariling kaligayahan, hindi nag-ayos ng sarili at tinutok ang buong buhay sa 2 bagay. Ang palakihin ng maayos ang anak na kasama niya at ang patuloy na paghahanap sa anak na nawala sa kanya. Gabi-gabi bago siya matulog sa kanilang maliit na bahay, tumitingin si Arabella sa kalangitan. Hawak ang kanyang dibdib kung saan naroon ang kalahati ng kanyang puso, tahimik siyang nagdarasal. Nasaan ka man ngayon, anak ko? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Sana'y hindi ka pinababayaan ng iyong papa. Magkikita rin tayo, konting tiis pa. Magkikita rin tayo. Bumukas ang pinto ng elevator at pumasok ang malamig na simoy ng hangin sa buong floor ng HR department. Mula sa kinilalagyan ko, kitang-kita ko ang mga kasamahan ko sa trabaho na nakagrupo sa tabi ng water dispenser. Kahit di ko man gustong makinig, abot na abot ng tenga ko ang mga boses nila na halatang masayang-masaya sa pinag-uusapan. Shucks, totoo nga. Uuwi na talaga si Sir Theodore galing sa US. Rinig kong sabi ni Jenny habang hawak ang kanyang tasa ng kape. At alam niyo ba, may kasama raw siyang bata. Yun daw nag-iisang anak niya. Ganyan talaga kapag elite, hirit naman ang isa pa. Pero mas nakakaloka yung balita na inaanunsyo rin daw ngayong gabi sa gala party ng engagement nila ni Miss Olivia Johannesburg. Para silang royalty, diba? Bahagya akong ibinaba ang hawak kong folder. Naramdaman ko ang biglaang pagbaba ng temperatura sa paligid ko. Si Theodore, babalik na at kasama niyang anak namin. Ang anak namin na 6 na taon kong hindi na isayaw sa aking mga bisig. Ang anak na binigay ko kapalit ng kaligtasan ng pamilya ko. Dahan-dahan kong hinawakan ang aking dibdib. Kumakabugto ng mabilis, tila gustong pumiglas mula sa aking tadyang. Kasabay ng pagsakit ng balitang ipapakasal na siya sa iba, may isang malakas na boses sa loob ko ang nagpasigaw sa akin. Makikita ko ng anak ko. Pagkalabas ko ng opisina noong hapon na yon, dumaan ako sa isang simpleng salon sa gilid ng kalsada. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatitig sa akin mukhang pagod. May malalim na itim sa mga mata at halos walang kulay ang mga labi. Sa loob ng 6 na taon, pinabayaan ko ang sarili ko. Pero ngayong gabi, ayoko na makita ko ng anak ko na mukhang kaawa-awa. Hindi ako magpapakita sa kanya bilang ina dahil alam kong wala akong karapatan. Pero ayoko namang maging isang estranghero na nagdudulot ng lungkot sa kanyang paningin. Inayos ko ang aking buhok, naglagay ng kaunting lipstick at isinuot ang simpleng dark navy blue gown na nabili ko sa discounted section ng mall. Simple lamang to, walang kumikislap na bato at malayo sa mamahaling damit ng mga tao na dadalo sa gala. Pagdating ko sa grand ballroom ng hotel, halos malula ako sa liwanag ng mga kristal na chandelier.
Puno ng mga sikat na negosyante, matataas na opisyal at mga sosyal na kababaihan ang paligid. Bawat tawa nila, bawat clinking ng mga baso ng champagne parang tumatago sa tenga ko. Napakasikip sa loob. Pakiramdam ko nahihirapan akong huminga. Mabilis akong humakbang palabas, patungo sa malawak na balkonahe sa ikalawang palapag. Malayo sa ingay ng ballroom, ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa akin. Tumingin ako sa malayo, sa kumikislap na ilaw ng mga gusali sa Makati. Doon hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Tumulo ang mga luhang matagal ko nang kinulong. Pumapatak yon sa barandilya habang nakahawak ako ng mahigpit dito. Naisip ko ang 6 na taon ng kawalan. Ang mga gabing umiiyak ako habang tinitingnan ang isa ko pang anak sa bahay. Paano kung di ako makilala ng anak ko? Paano kung maging masaya siya kay Olivia at tuluyan niya nang makalimutan na may totoong ina siya na naghihintay sa kanya? Excuse me, pretty lady? Napatigil ako sa paghinga. Isang napakalambot at napakatamis na boses ng bata ang narinig ko mula sa aking tabi. Mabilis kong pinunasan ang mukha ko at dahan-dahang yumuko para tingnan kung sino ang nagsalita. Isang maliit na batang babae ang nakatayo doon. Nakasuot siya na napakagandang pink princess gown na puno ng maliliit na glitters. May maliliit na tiara sa kanyang buhok na maayos na nakakulot sa dulo. Napakakikay niyang tingnan, pero ang higit na pumukaw sa akin ay ang kanyang mga mata. Malalaking mata na may lihim at hugis na kabisadong-kabisado ng puso ko. Pinaharap niya sa akin ang kanyang maliit na kamay. May hawak siyang maliit na pink na panyo na amoy bulaklak at pulbos. Pretty lady shouldn't cry, maamong sabi niya habang nakatingin sa akin gamit ang mga matang puno ng pag-aalala. My daddy always say that crying makes pretty eyes go red. Here, you can use my handkerchief. Pink makes everything better. Napatigil ang ikot ng mundo ko. Ang boses niya, ang paraan ng paggalang niya, ang amoy niya. Dahan-dahan akong lumuhod sa harap niya upang maging magkamatay ang kanyang mukha. Kinuha ko ang pink na panyo mula sa kanyang kamay. Dinikit to sa aking pisngi. Amoy sanggol pa rin siya. Ang init ng maliit na mga kamay nang humawak to sa balikat ko, nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ko. Thank you, sweetie. Nanginginig ang boses ko. Pilit akong ngumingiti kahit pa patuloy na pumapatak ang mga luha ko. You are so sweet and kind. What's your name? Lumawak ang ngiti niya na ipapakita ang maliliit at pantay niyang ngipin. I'm Lily, but my full name is Liliana Ariel. Where are you? Isang nagmamadaling boses ng nakatatandang babae ang sumigaw mula sa pintuan ng balkonahe. Napaayos ng tayo ang bata at napasimangot ng bahagya. Oh, Nanny is calling me na. I have to go back inside. Keep the panyo, pretty lady. Don't cry anymore, okay? Pinky promise! Bago pa ako makapagsalita, mabilis na siyang tumakbo patungo sa kanyang yaya. Kamaway pa siya sa akin bago siya tuluyang pumasok sa loob. Naiwan akong nakaluhod sa malamig na semento ng balkonahe. Hawak-hawak ko ang pink na panyo sa aking dibdib. Halos hindi nga ako makahinga sa matinding emosyon. Liliana Ariel. Pagkaraan na ilang minuto, pilit kong pinalalakas ang loob ko para bumalik sa loob ng ballroom. Sakto naman nagdilim ang buong kwarto at may isang malakas na spotlight na tumutok sa gitna na entablado. Umakyat ang MC at tinawakan ng mikropono. Ladies and gentlemen, distinguished guest, please welcome the CEO of Monte Carlo Group, Mr. Stephen Theodore Monteclaro. Together with his lovely fiancée, Miss Olivia Johannesburg, and his beloved daughter. Bumuka sa malaking pinto. Unang humakbang papasok si Theodore. Nakasuot siya ng mamahaling black tuxedo. Mas lalo siyang naging matipuno. Mas matalas ang mga panga at ang kanyang mukha mananatiling tulad ng dati. Malamig, formal, walang bakas ng emosyon. Sa kanyang bisig nakahawak si Olivia. Isang napakagandang babae na parang reyna sa kanyang gintong gown. Ngunit wala doon ang paningin ko. Nakatutok ang mata ko sa kabilang kamay ni Theodore. Hawak niya ang maliit na kamay ng batang nakasama ko sa balkonahe, si Lily. Bumagsak ang buong katawan ko sa haliging kinatatayuan ko. Napahawak ako sa aking leeg dahil tila ako nawala ng hangin. Ang batang nagbigay sa akin ng panyo. Ang batang nagsabi na huwag akong umiyak. Ang batang hawak ang pink na tela sa mga kamay ko. Yon ang anak ko.
ang anak na sinuko ko 6 na taon ang nakakaraan. Nakatayo si Lily sa entablado habang kumakaway ng napakakikay sa mga tao, tuwang-tuwa sa mga ilaw, at habang nakatitig ako sa kanila nakita kong isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Dahan-dahan, yumuko si Theodore. Inayos ang buhok ni Lily at tinagka ng ulo ng bata nang may matinding pagmamahal at pag-aalaga. Pumikit ako ng mahigpit habang dinidikit ang pink na panyo sa aking labi. Nandito na siya at napakalapit na niya sa akin. Gabi na nang makauwi ako sa maliit naming bahay sa dulo na isang tahimik na kanto. Mula sa pintuan narinig ko ang mahinang huni ng mga kuliglig sa paligid at ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa pagitan ng mga pader. Ang bawat takbang ko pabalik mula sa kumikislap at maingay na mundo ng mga Monte Carlo parang isang mahabang paglalakbay mula sa isang pangarap patungo sa isang masakit ngunit totoong realidad. Tahimik kong binuksan ng maliit ngunit maaliwalas naming bahay. Amoy ng pamilyar na tahanan, amoy ng malinis na labada, sampagita at simpleng amoy ng buhay na binuo ko sa loob ng 6 na taon. Dahan-dahan kong sinarado ang pinto, inalis ang aking mga sapatos. Nanginginig pa rin ang aking mga binti. Ang pink na panyong binigay sa akin ni Lily ay nakatago pa rin ng mahigpit sa loob ng aking bag. Tila isang kayamanan na ayaw kong mawala. Pumasok ako ng silid. Naroon ang anak kong si Eliana Tiffany Hernandez, ang aming Ellie. Mahimbing siyang natutulog sa ilalim ng manipis na kumot. Nakakalat sa tabi ng kanyang higaan ng ilang piraso ng papel kung saan nakaguhit ang simpleng larawan ng aming maliit na pamilya. At sa mesa sa kanyang tabi nakapatong kanyang paboritong Crayola at isang lumang baseball cap. Si Ellie napakasimple. Mula pa ng bata siya, boyish na siya kung manamit. Mahilig tumakbo sa labas, maglaro ng sports at magdrawing ng kung ano-anong makita niya sa kapaligiran. Umupo ako sa tabi nito, sa gilid lamang ng kama. Nakatitig ako sa kanyang maliit na mukha. Sa ilalim mahinang ilaw ng lampara, malinaw na malinaw bawat anggulo ng kanyang mukha. Ang hugis ng kanyang mga mata, ang kurba ng kanyang ilong, ang paraan ng paghinga ng kanyang maliliit na labi, lahat ng iyon ay eksaktong-eksakto sa mukha ng batang nakita ko kanina sa Grand Ballroom. Si Lily, si Ellie, ang dalawang kalahati ng aking puso na pinaghiwalay ng tadhana, ng pera at ng isang kontratang binuo sa gitna ng kadiliman. Hinaplos ko ang kanyang malambot at maikling buhok, ang lambot ng kanyang balat sa lilim ng mga aking daliri, nagpadari na napakatinding sakit sa aking buong katawan at tuluyang napaiyak ako. Bumagsak ang mga luhang matagal nang pinipigilan mula sa nung nakatayo ako sa balkonahe ng hotel. Yumuko ako at dinikit ang aking noo sa maliit niyang kamay na nakalapag sa kumot. Bawat hikbi ko isinusubukan kong pigilin upang hindi siya magising. Ngunit ang sakit sa aking dibdib ay masyadong mabigat para patahimikin. Mahina kong sinabi habang nanginginig ang aking boses, "Anak?" Nakahawak ako na mahigpit sa kanyang maliit na kamay habang ang mga luha ko ay patuloy na pumapatak sa kanyang kumot. "Nakita ko ang kapatid mo." Huminto ako ng ilang segundo upang huminga ng malalim. Sinusubukan kumuha ng lakas para idugtong ang mga salitang matagal kong kinulong sa aking puso sa loob ng 6 na taon. "Kamukhang kamukha mo siya?" Bulong ko sa gitna ng aking mga luha. Habang pumapasok sa isip ko ang mukha ni Lily na nakasuot ng pink na gown at may tiara sa buhok. Napakaganda niya, Ellie. Napakakikay, napakalambot magsalita. Para kayong dalawang hating mansanas, parehong-parehong inyong mga mata at ngiti. Inangat ko ang aking ulo at tinignan muli ang natutulog na mukha ni Ellie. Napangiti ako sa gitna ng pag-iyak nang maalala kung paano inabot ni Lily ang panyo sa akin kanina. Masaya siyang lumaki. Patuloy ko habang mabilis na bumabatak ang panibagong batis ng luha. Alagang-alaga siya ng papa ninyo, hindi siya nagkulang sa kanya. Nakita ko kung paano siyang hawakan ng papa mo, kung paano siya halikan sa ulo, napakalayo sa malamig na lalaking nakilala ko noon. Ngunit kasabay ng kaunting kaligayahang yon ay ang matinding hatak ng kasalanan sa aking dibdib. Lumuhod ako sa tabi ng kama ni Ellie, dinikit ang aking mukha sa kanyang bisig. "Pero patawarin mo si Mama." Nanginginig ang buo kong katawan habang nilalabas ang pait ng aking nakaraan. "Patawarin mo ako, Ellie. Patawarin niyo ako ng kapatid mo. Hindi ko kayo kayang mawala pareho noon." Hagulugol ko sa mahinang boses. Natakot ako.
Natakot ako na kapag nalaman ng papa niyong dalawa kayo, kukunin niya rin kayong dalawa sa akin at walang maiiwan kay mama. Natakot ako na baka lumaki kang walang tahanan kung di ko tatanggapin ang pera para sa lupa ng lolo at lola mo. Ibibigay ko ang kapatid mo para mailigtas ang pamilya natin. Pero tinago kita dahil hindi kakayanin ng puso ko ang mabuhay nang walang kahit isa sa inyo. Nakatitig ako sa malayo. Sinusubukan humingi ng tawad sa kalangitan sa malaking kasalanang ginawa ko bilang isang ina. Ang paghahati sa dalawang sanggol na wala namang kasalanan. Di ko napansin. Habang patuloy ako sa pag-iiyak at pagbubuhos ng aking damdamin, dahan-dahang dinilat ni Ellie ang kanyang mga mata. Nagising pala si Ellie. Narinig niya ang bawat salitang lumabas sa aking mga labi. Narinig niya ang tungkol sa kanyang kapatid, sa kanyang ama, at sa malaking sakripisyong tinago ko sa kanya sa loob ng 6 na taon. Ngunit sa halip na magtanong, sa halip umiyak o magalit ang 6 na taong gulang na batang to, na may napakabuting puso at mature na pag-iisip para sa kanyang edad ay dahan-dahan lamang na bumangon mula sa kanyang higaan. Tahimik lamang tong yumakap sa akin. Pinulupot niya ang kanyang maliliit na bisig sa aking leeg. Dinikit ang kanyang maliit na mukha sa aking balikat. Ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ng pagtibok ng kanyang puso sa tabi ng akin. Mama, nahinang bulong ni Ellie sa aking tenga habang hinahagpos ang kanyang maliit na kamay ang aking likod. Don't cry na po, nandito naman po ako. I love you, Mama. Mas lalo kong napaiyak sa kanyang ginawa. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Ang natatanging kalaro, kakampi at buhay ko sa loob ng 6 na taon. Habang nakayakap sa akin ang aking anak, pinangako ko sa aking sarili. Kahit anong mangyari sa mga darating pang araw, gagawin ko ang lahat upang maprotektahan siya. Kahit nangangahulugan yon ng pagharap muli sa mundong matagal kong tinakasan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang gabing yon sa Grand Ballroom. Sinubukan kong ibalik ang aming buhay sa dating gawi. Araw-araw akong pumapasok sa opisina, tahimik ginagawa ang aking mga tungkulin habang lihim na nag-iingat na di makasalubong si Theodore o ang pamilya nito. Si Ellen naman patuloy sa kanyang paglaki. Isang matalino, masayahin at napakalambing na bata na laging nagbibigay kulay sa aking mga gabi matapos sa nakakapagod na trabaho. Isang araw, nakatanggap ako ng pabilog na memo mula sa pampublikong ugnayan ng Monte Carlo Group. Naglungsad ang kumpanya na isang linggong summer charity camp para sa mga bata mula sa iba't ibang komunidad. Isang out-of-town retreat sa isang napakalawak at napakagandang resort sa Tagaytay. Libre ang lahat para sa mga anak ng mga empleyado at mga batang scholar ng kumpanya. Naisip ko agad si Ellie. Mula nang lumipat kami sa Maynila, madalas nang siyang nakakulong sa bahay kapag wala ako. Gusto kong makapaglaro siya sa malawak na damuhan, makakilala ng ibang bata at maipamalas ang kanyang hilig sa pagguhit at sports. Sinama ko si Ellie sa charity camp. Inihanda ko ang kanyang simpleng backpack, nalagay ang kanyang paboritong sketchpad, krayola at mga pampalakasang damit. Pinalsuotan ko siya ng kanyang paboritong denim shorts, simpleng puting t-shirt, ang paborito niyang lalaking sombrero. Hindi ko alam, kasali rin pala si Lily. Bilang bahagi ng pagpapaganda sa imahe ng kumpanya at para sa promosyon ng mga charity project ng Monte Carlo Group, dinala ni Theodore si Lily sa camp upang makisalamuha sa ibang mga bata bago ito formal na pumasok sa paaralan. Siyempre, kasama ni Lily ang kanyang mga personal na yaya at ilang patagong bodyguard na nakatayo mula sa malayo. Sa unang araw ng camp, napakaraming batang nagtatakbuhan sa malawak na green lawn ng resort. Ang araw ay maaliwalas, may malamig na simoy ng hangin at ang mga bata ay abala sa iba't ibang aktibidad tulad ng painting, relay games at pampalakasang laro. Nakatayo si Ellie sa gitna ng damuhan, hawak ang kanyang sketchpad at tinitingnan na malaking puno kung saan may mga ibon. Habang naglalakad siya tungo sa isang wooden bench, may isang batang babae na nakasuot ng napakagandang pink floral dress. May pink na ribbon sa buhok, mabilis tumatakbo habang humahabol sa isang kulay rosas na paro-paro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkabanggaan ang dalawa. Bumagsak si Lily sa damuhan, habang nabitawan naman ni Ellie ang kanyang sketchpad at mga krayola na nagkalat sa paligid. Ouchie! Mahinang sigaw ni Lily habang iniaayos ang kanyang damit. Mabilis naman tumayo si Ellie at pinagpaga ng kanyang shorts. Ay, sorry!
Di kita nakita eh, sabi ni Ellie sabay abot ng kamay sa nakatumbang bata. Dahan-dahan inangat ni Lily ang kanyang mukha para tingnan kung sino nakabangga sa kanya. Inangat din ni Ellie ang kanyang sombrero upang mas larong makita ang bata sa kanyang harap. Pagkakita nila sa isa't isa, natigilan ang dalawang bata. Para silang nakatitig sa isang malaking salamin. Kahit magkaiba ang kanilang pananamit, si Lily naka-pink na dress na nagpapakakikay habang si Ellie naman naka-boyish na shorts at cap. Ang hugis ng kanilang mukha, ang malalaking kulay tsokolate ng mga mata, ang maliit at matulis na ilong at ang kakaibang kurba ng kanilang mga labi ay eksaktong magkatulad. Pareho silang nagsalita sa eksaktong sandali, gamit ang parehong tono ng boses. "You look like me!" Napatakip ng bibig si Lily habang lumalaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Si Ellie naman napatawa ng malakas habang tinuturo ang mukha ni Lily. "Wow! Kamukhang-kamukha mo ko!" Masayang bulalas ni Ellie habang umiiling-iling. "Para akong nakatingin sa drawing ko ah." "No way!" Maarte, ngunit natutuwa ring sagot ni Lily na nilapit pa ang kanyang mukha kay Ellie para suruin to ng mabuti. "You look so much like me. But why are you wearing boys' clothes? Where is your pink dress?" "Ew! Ayoko ng pink, no? Pambabae yun." Biro ni Ellie sabay ngiti ng malapad. "Gusto ko green at blue. Tsaka mahilig ako sa sports at mag-drawing." "I love pink," sagot naman ni Lily sabay ayos sa kanyang ribbon. "And I love pretty flowers, tea parties, and singing." Sa kabila ng magkaibang-magkaiba nilang hilig at personalidad, may isang invisible na tali na agad nagdugtong sa kanilang dalawa. Naging mag-best friend kaagad sila. Sa loob na isang linggong yon sa camp, walang sino mang nakapaghiwalay sa kanila. Magkasama sila mula umaga hanggang hapon. Naglalaro sila sa damuhan. Kapag naglalaro ng relay games, si Ellie ang nagtatanggol kay Lily kapag may mga batang nagtatangkang mang-agaw ng kanilang laro. Si Lily naman nag-aalaga kay Ellie kapag napapagod to o kapag nauuhaw sa ilalim ng init ng araw. Nagkukulitan sila tuwing oras ng kainan, nagpapalitan ng baon. Binibigay ni Ellie ang kanyang gawang bagay na ham and cheese sandwich kay Lily para kapalit ng mamahaling imported chocolates at gourmet cookies na baon naman ng uli. Your sandwich is so yummy, Ellie," sabi ni Lily habang kumakain na may kasamang malaking ngiti. "My yaya only gives me fancy salads and chef food, but this tastes like love," napangiti si Ellie. "Luto yan ni Mama." Sabi ni Mama kapag nagluluto daw siya, naglalagay siya ng maraming pagmamahal para daw masarap. Sa mga huling araw ng camp, umupo ang dalawa sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Kinuha ni Lily ang isang kulay rosas na beaded bracelet mula sa kanyang bag na may nakasulat na maliit na leather beads. Kinuha rin ni Ellie ang isang gawa sa braided thread na bracelet na gawa niya mula sa kanyang bulsa. Nagpapalitan ng bracelet bilang remembrance ang dalawa. "Here, Ellie, wear this so you will remember me forever," masayang sabi ni Lily habang tinitali ang pink bracelet sa wrist ni Ellie. "It has my name, see?" Tinali rin ni Ellie ang braided bracelet sa maliit na kamay ni Lily. "Eto naman sa'yo. Gawa ko yan. Huwag mong iwawala ha. Best friends na tayo magpakailanman." "Promise. Best friends forever," sagot ni Lily habang nagpapakita ng kanyang pinky finger. Mabilis namang pinulupot ni Ellie ang kanyang maliit na daliri doon. Habang pinapanood sila ng mga tao sa paligid, ang mga camp counselor, ang ibang mga magulang mula sa malayo at ang mga empleyado ng resort, lahat nagsasabing parang kambal ang dalawa. "Tingnan mo yung dalawang bata sa ilalim ng puno," bulong ng isang nurse sa kanyang kasama. "Para silang pinagbiyak na bunga. Kung di lang magkaibang damit at pananalita, iisipin mong magkambal sila eh." "Oo nga no," sagot ng isa pa. "Kamukhang-kamukha rin ng anak ni Sir Theodore yung simpleng batang kasama niya. Nakakatuwa silang tingnan." Ang hindi nila alam at hindi rin alam ng dalawang bata na ang tinatawag nilang pagkakahawig at ang instant na koneksyong naramdaman nila sa isa't isa ay hindi isang simpleng keho. Ito ay ang dugo at pusong nagmumula sa iisang ina at iisang ama. Isang katotohanang nakahanda ng sumabog sa mga susunod na sandali. Dumating ang huling araw ng summer charity camp. Ang simoy ng hangin sa Tagaytay ngayong hapon may kasamang malamig na dapon ng hamog mula sa kabundukan.
Ngunit sa loob ng malaking pavilion ng resort, puno ng ingay at saya ang paligid. Ang mga bata abala sa pag-iimpake ng mga gamit, pagpapalitan ng mga ginuhit na larawan at pagreregalo ng maliliit na alaala bago bumalik sa kani-kanilang mga tahanan. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, kung saan sila madalas tumambay sa loob ng isang linggo, nakaupo sina Lily at Ellie. Nakasandal ang dalawa sa puno habang tinitingnan ng kani-kanilang pulso na nakatali ang bracelet bigay ng isa't isa. I don't wanna go home yet, Ellie. Malungkot na sabi ni Lily habang tinitingnan ang braided thread bracelet na gawa ni Ellie. Inayos ang kanyang pink headband, dahan-dahang sumandal sa balikat ng kaibigan. My house is so big, but it's so quiet. Daddy is always busy with work and Nanny is always strict. Here, I have you. Ako rin naman sagot ni Ellie habang inaayos ang kanyang paboritong cap. Masaya pala kapag may kasamang maglaro, pero wag ka nang malungkot, Lily. Ibibigay ko sa'yo yung address ng bahay namin sa Maynila. Pwede kang sumulat sa akin o kaya ipadrawing kita tas ipapadala ko sa'yo. Napangiti si Lily at mabilis na tumango. Promise? You will draw me in a pretty princess dress? Oo naman. Basta wag mo lang iwawala yung bracelet na yan ha? Sagot ni Ellie sabay tawa. Sa hindi kalayuan, isang itim na convoy ng mga luxury SUVs ang dahan-dahang pumasok sa malaking gate ng resort. Agad na nabawasan ang ingay sa paligid nang lumabas sa mga lalaking nakasuit mula sa mga sasakyan upang buksan ang pinto ng gitnang kotse. Nang bigla, dumating si Theodore upang sunduin si Lily. Lumabas si Theodore mula sa sasakyan. Nakasuot siya ng isang formal at charcoal gray suit at walang necktie. Naka-unbutton ng itaas na kaban ng kanyang kamiseta at may taglay na matinding aura ng kapangyarihan at pagod. Dahil sa mga natapos na meeting sa Maynila, dinala siya ng kanyang sariling kagustuhan na personal sunduin ng anak. Isang bagay na bihira niyang gawin sa harap ng publiko. Daddy! Masayang sigaw ni Lily nang makita ang ama. Agad siyang tumayo mula sa damuhan, patakbong lumapit kay Theodore. Mula sa malamig at walang emosyong mukha, mabilis na lumambot ang mga mata ni Theodore nang makita ang anak. Yumuko siya at binuhat si Lily sa kanyang mga bisig. How's my princess? Did you enjoy the camp? Yes, Daddy. I made a new best friend as in my ultimate best friend forever. Excitedly kwento ni Lily habang tinuturo ang puno sa likod. Look, Daddy, she's over there. She looks just like me, right? Bahagyang kumunot ang noon ni Theodore, tumingin sa direksyong tinuturo ng anak. Kasabay nun, lumalakad na rin papasok sa pavilion ng isang babaeng nakasuot ng simpleng maong na pantalon at cardigan. Sinundo rin ni Arabella si Ellie. Nakatutok ang pansin ni Arabella sa kanyang mga hakbang habang hinahanap ng kanyang mga mata ang anak. Ellie, anak, nasan ka na? Mahina niyang tawag habang lumalapit sa malaking puno. Mama! Sigaw ni Ellie habang tumatakbo patungo sa kinaroroonan ng ina. Mama, look! Dumating na yung daddy ni Lily. Napatigil si Arabella. Ang boses na yon, ang pangalang yon at ang biglang pag-ihip ng malamig na hangin sa paligid nagpadala ng panginginig sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Nagkatinginan silang apat, tumigil ang mundo. Para bang buong paligid, ang ingay ng ibang mga bata, ang huni ng hangin at ang boses ng mga camp counselor ay biglang napatahimik. Ang oras ay huminto sa saktong sandaling yon. Nakatitig si Theodore sa dalawang bata. Araw-araw niyang nakikita si Lily. Kabisadong kabisado ng kanyang mga mata, bawat kurba ng mukha ng kanyang anak. At ngayon, habang hawak-hawak niya si Lily sa kanyang bisig, nakatayo sa harap niya si Ellie. Nakahawak sa kamay ni Arabella. Parehong mukha, parehong mata, parehong ngiti. Si Lily nakasuot ng elegante at kulay pink na damit. Maayos ang kulot ng buhok at may pagkakikay sa bawat galaw. Si Ellie nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts. May kaunting dungis ng krayola sa pisngi at may boyish na tayo. Ngunit kung aalisin ang damit at ayos, silang dalaway iisang tao. Silang dalaway dalawang panig ng iisang larawan. Ang paningin ni Theodore dahan-dahang lumipat mula sa mukha ni Ellie patungo sa nangangatog ng mga mata ni Arabella. Agad niyang naalala ang kontrata. 6 na taon na nakakalipas, ang silid sa ospital, ang mga abogado na ibinayad niya, ang balita ng doktor na iisang bata lang ang pinanganak, ang cheque ay 50 milyong piso.
Ang bawat detalye ng gabing yon at ng mga kasunduang sinulat sa papel ay mabilis na nagbalik sa isip ni Theodore na parang isang malakas na kidlat. Naisip niyang lahat ng pagkakataon na nakita niya si Arabella sa kumpanya sa nakalipas na mga taon. Tahimik, laging nakayuko, tila nagtatago sa mga sulok. Hindi siya nagalit, wala siyang sinigaw, walang galit na sumabog sa kanyang mukha. Sa halip, ang kanyang mata'y pinalitan ng isang napakalalim at napakasakit na pagtataka. Ang kanyang dibdib mabilis tumataas at bumababa habang sinusubukan iproseso ang katotohanan na 6 na taon siyang niloko ng babaeng nasa harap niya ngayon. Mas nangingibabaw ang tanong. Binaba ni Theodore si Lily sa lupa, ngunit tinalis ang kanyang mga kamay kay Arabella. Humakbang siya ng dahan-dahan patungo sa dalaga. Bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos sa semento ay parang tunog ng hatol para kay Arabella. Huminto si Theodore na may 2 hakbang lang ang layo sa kanya. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay hindi ang maotoridad at malamig na boses ng isang CEO. Kung hindi, boses na isang lalaking nabaon sa napakalaking kabaliwan at pagdududa. Arabella? Nanginginig ang kanyang boses sa ilalim ng emosyon. May gusto ka bang sabihin sa akin? Nakatitig si Theodore sa kanya, pilit hinahanap sa mata ng dalagang isang paliwanag na magpapatunay na hindi ito totoo, na hindi siya rin nakawa ng kalahati ng kanyang buhay bilang isang ama. Natakot si Arabella. Ang matinding takot na 6 na taon niyang tinago sa kanyang puso tuluyang sumabog. Naisip niya ang kontrata. Naisip niya si Olivia. Naisip ang kapangyarihan ng pamilya Monte Carlo na kayang kumuha ng kahit ano sa kanya sa loob lamang ng isang iglap. Kapag nalaman ni Theodore ang lahat, kukunin nito si Ellie, mawawalan siya ng anak, masisirang buhay na binuo niya sa loob ng 6 na taon. Hindi. Nauutal at lumuluhan niyang bulong habang bumubundol ang takot sa kanyang dibdib. Wala, sir, patawad. Hinila niya si Ellie. Di na nagdalawang isip pa si Arabella. Mabilis niyang hinawakan na mahigpit ang kamay ni Ellie, binuhat ang backpack ng bata at pabalik na tumakbo patungo sa parking area ng resort nang di na muling lumilingon pa sa likod. Mama, wait! What about Lily? Sigaw ni Ellie habang nahihirapang sumabay sa mabilis na pagtakbo ng ina. Mama, bakit tayo tumatakbo? At agad silang umalis. Mabilis sinakay ni Arabella si Ellie sa isang pampublikong bus na paalis na ng resort patungo Maynila. Mula sa bintana ng umaandar na bus, nakikita pa rin niya mula sa malayo ang convoy ng mga sasakyan ni Theodore at ang lalaking nakatayo pa rin sa gitna ng parking lot, nakatitig sa umaandar na bus habang ang malamig na hangin ng Tagaytay ay humahagupit sa kanyang formal na damit. Ang gabi ay tila walang katapusang bangungot. Matapos ang mabilis at nagmamadaling pagtakas namin mula sa Tagaytay, halos di ako makahinga habang nakasakay kami sa pampublikong bus pabalik ng Maynila. Nakaalalay ang 2 kong kamay sa magkabilang balikat ni Ellie habang ang bata tahimik lang na nakatingin sa akin. Halatang naguguluhan at natatakot sa kakaibang inaasal ko. Pagdating namin sa bahay, agad kong sinarado at ginayak lahat ng tarangka ng pinto at bintana. Nag-empake sila buong gabi. Nilabas ko ang malalaking bag mula sa ilalim ng kama. Nanginginig ang mga kamay ko habang mabilis kong tinatapon doon ang mga damit namin ni Ellie. Ang kanyang mga gamit sa eskwela, ang ilang importanteng dokumento at ang maliit na ipon na meron ako. Bawat kaluskos ng tela, bawat tagutok ng zipper ay kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Mama, bakit pa tayo nagmamadali? Mahinang tanong ni Ellie habang nakatayo sa tabi ng pintuan ng kwarto. Hawak ang kanyang paboritong baseball cap at ang pink na bracelet na ibinigay sa kanya ni Lily. Saan ba tayo pupunta? Ba't po natin kailangan iwan ang bahay? Humarap ako sa kanya, lumuhod, pinunasan na malamig na pawis sa kanyang noo. Babalik tayo sa probinsya, anak? Nanginginig ang boses ko habang pilit akong ngumingiti. Magbakasyon muna tayo kina Lola, okay? Kailangan natin umalis agad bago mag-umaga. Balak bumalik sa probinsya. Doon sa lumang bahay ng mga magulang ko sa probinsya. Malayo sa kapangyarihan ng pamilya Monte Carlo. Malayo sa matatalas na mata ng mga abogado ni Theodore. Inisip ko kapag nakarating kami doon, hindi kami matatagpuan ng kahit sino. Simple ang buhay doon. Walang makakaalam sa sekretong tinago ko sa loob ng 6 na taon. Akala niya, hindi alam ni Theodore ang bahay niya.
Sa loob ng 6 na taon, inakala kong isang ordinaryong empleyado lang ako sa mata ni Theodore matapos ang kontratang yon. Inakala kong di niya binigyang pansin ang buhay ko nung umalis ako sa kumpanya. Ngunit hindi ko alam na para sa isang lalaki katulad ni Stefan Theodore Montecarlo, isang bilyonaryo na may hawak ng napakalaking kapangyarihan at information network, walang alinmang sulok sa mundong to ang maitatago sa kanya. Alauna ng madaling araw, mabigat ang katahimikan sa paligid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang patak ng ulan sa aming yelong bubong at ang mabilis kong paghinga habang sinasara ko ang huling bag. Nakaayos ang lahat sa tabi ng pintuan. Naghihintay na lang kami ng unang biyahe ng bus sa madaling araw. Bigla, kumatok ang pinto. 3 mahihina ngunit matitigas na katok ang gumuhit sa katahimikan ng gabi. Napatigil ako sa paggalaw, para kong naengkanto sa kinatatayuan ko at ang dugo sa buong katawan ko tila natuyo. Napatingin sa akin si Ellie ng may halong pagtataka. Dahan-dahan na parang bawat hakbang ko'y nakatali sa mabigat na kadena. Naglakad ako patungo sa pinto, nanginginig ang aking daliri habang inaalis ko ang trangka. Pagbukas, si Theodore. Nakatayo siya sa makipot na balkonahe ng aming maliit na bahay. Nakatupi ang mga braso ng kanyang formal na puting polo shirt. Gulo-gulo ang buhok dahil sa hangin at ulan sa labas at basang-basa ng tubig ang kanyang mga balikat. Sa likod niya nakaparada sa makipot na kanto ang kanyang itim na sasakyan. Ngunit wala siyang kasamang kahit sinong bodyguard. Siya lang. Hindi siya sumigaw, hindi rin nagalit. Walang panunumbat sa kanyang mukha. Walang galit na sumabog mula sa kanyang mga labi, tulad ng inaasahan kong gagawin na isang makapangyarihang CEO na niloko sa loob ng 6 na taon. Masakit lang ang boses niya. Tumingin siya sa akin sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na taon. Nakita ko ang isang bitak sa kanyang malamig at matigas na pagkatao. Ang kanyang mga matang kulay abelyana, puno ng napakalalim na sakit, pagod at walang katapusang pagtataka. Hindi ko kukunin si Ellie. Yon ang mga unang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Ang boses niya ay paos at nanginginig sa lalim ng emosyon. Lumagpas ang kanyang paningin sa akin at tumutok sa maliit na bata na nakatayo sa likod ko. Si Ellie, nakatitig sa kanya gamit ang parehong mga mata na nakikita niya gabi-gabi kay Lily. Tumingin muli si Theodore sa akin. Isang patak ng luha ang dahan-dahan na gumuhit sa kanyang pisngi. Nakikihalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Pero bakit mo'y tinago ang kalahati ng buhay ko? Bumagsak ang pangako. Ang bawat salita niya ay parang libo-libong karayom na tumatago sa puso ko. I was willing to give you everything, Arabella. Dagdag ni Theodore, humakakbang pabalik ng bahagya habang humahawak sa barandilya ng pinto. I gave you the money to save your family. I followed every term of that cursed contract because I thought it was the right thing to do for my family's legacy, but you kept half of my soul away from me. For 6 years, I raised Lily, believing she was alone. For 6 years, I lived without knowing I had another daughter. Why, Arabella? Why did you do this to me? Pareho silang umiiyak. Bumagsak ang aking mga tuhod sa pinto. Napahagulhol ako sa harapan niya. Isang hagulhol na 6 na taong takot, sakripisyo at kawalan ng pag-asa. Kasi natakot ako, Theodore. Sigaw ko sa gitna ng aking mga luha. Hindi ko na kayang pigilan pa ang katotohanan. Natakot ako na kapag nalaman mong dalawa sila, kukunin mo silang dalawa sa akin. Ang pera mo, ang kapangyarihan mo, wala akong laban sa'yo, paano ko? Paano ang puso na isang inang mawawalan na ng lahat? Niligtas ko lang ang natitirang buhay ko. Nakatayo si Theodore sa gitna ng ulan. Patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Habang pinapanood akong umiiyak sa sahig. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ko. Pinatong ang kanyang malalaking kamay sa aking nanginginig na mga balikat at idinikit ang kanyang noo sa akin. I wouldn't have stripped you of your child if I knew you loved him this much. Bulong niya nang may matinding sakit. I was a fool, Arabella, but we cannot undo 6 years of pain. All we can do is to fix this. Doon, sa gitna ng malamig na madaling araw sa loob ng aming maliit na bahay, nagkaroon kami ng isang tahimik na kasunduan. Hindi sa pamamagitan ng mga papel,
kontrata o abogado, kundi sa pamamagitan ng dalawang pusong parehong nagmamahal sa kani-kanilang mga anak. Nagkasundo silang sabihin ang katotohanan sa kambal. Kinabukasan, dinala ni Theodore si Lily sa aming bahay pagpatak ng liwanag ng araw. Nakasuot si Lily ng kanyang simpleng damit. Nagtataka kung bakit siya dinala ng kanyang ama sa ganong kalapit na lugar. Pagpasok ng pinto, nakatayo roon si Ellie. Inupo namin silang dalawa sa maliit na sofa sa sala. Sa harap ng dalawang bata, dahan-dahan, lumuhod kami ni Theodore. Nelly, Ellie? Panimula ko habang pilit kong kinokontrol ang nanginginig kong boses. May dapat kaming ipagtapat sa inyo. Nakikita niyo ba kung bakit parehong-parehong inyong mga mukha? Kung bakit magkakapareho ang inyong mga ngiti at mata? Tumingin si Lily kay Ellie at tumingin din si Ellie kay Lily. Because, singit ni Theodore. Nilalagay ang kanyang mga kamay sa balikat ni Lily at sa balikat ni Ellie. You two were born on the same day, at the same hour, from the same mother. You are twin sisters. Natahimik ang buong silig. Lumaki ang mata ng dalawang bata. Twin sisters? Mahinang tanong ni Lily. Nanginginig ang maliliit niyang labi habang nakatitig kay Ellie. Like real sisters, not just best friends? Oo, Lily. Umiiyak kong sagot. Magkapatid tayo. Ako ang mama ninyong dalawa at si Theodore ang papa ninyo? Nagyakapan sina Lily at Ellie. Di na nagtanong pa ang dalawang bata ng mga komplikadong bagay tungkol sa nakaraan o sa mga kontrata. Ang tanging naiintindihan ng kanilang marinis na puso ay ang katotohanan na ang taong tinuturing nilang matalik na kaibigan ay ang mismong kalahati ng kanilang buhay. Mabilis na tumalon si Lily mula sa sofa. Niyakap na napakahigpit si Ellie sa leeg. Niyakap din siya ni Ellie ng pabalik. Dinidikit ang kanyang mukha sa balikat ng kanyang kapatid. Parehong umiiyak. I knew it! Hagulhol ni Lily habang yumuyugyog ang kanyang maliit na katawan sa saya at gulat. I knew you were my real sister. That's why I felt so happy when you gave me this bracelet. Hindi na kita iiwan, Lily. Umiiyak ding sabi ni Ellie habang pilit pinupunasan ang mga luha sa mukha ng kapatid. Hindi na tayo magkakahiwalay. Paanong parehong ayaw nang magkahiwalay? Habang nakatitig kami ni Theodore sa dalawang batang mahigpit na nagkakayakapan sa gitna ng sala, naramdaman ko ang paghawak ng kamay ni Theodore sa aking kamay. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon matapos ang 6 na taon, nakita ko ang isang tapat at totoong ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang amang nakakita ng huling piraso ng kanyang nawawalang mundo. Lumipat sina Arabella at Ellie sa penthouse si Theodore. Ang paglipat sa napakalawak at napaka-luxurious na penthouse si Theodore sa Bonifacio Global City ay isang napakalaking pagbabago sa buhay ni Arabella at Ellie. Mula sa maliit, maaliwalas at simpleng bahay sa kanto ay bigla silang napadpad sa lugar kung saan ang mga pader ay gawa sa mamahaling salamin. Ang mga sahig ay gawa sa makintab na marmol at ang tanawin sa labas ay ang kumikislap ng mga ilaw ng buong lungsod. Sa unang ilang araw, halos ayaw humakbang ni Arabella nang walang sapin sa paa sa loob ng penthouse. Nahihiya siya. Pakiramdam niya isa pa rin siyang kasambahay o isang dating sekretary na nakikitira lamang sa opisina ng kanyang CEO. Si Ellie naman, bagamat nababaguhan sa sobrang laki ng espasyo, ay mabilis na iengganyo dahil sa sobrang dami ng lugar kung saan siya pwedeng mag-sketch at maglaro ng kanyang soccer ball. Hindi araw-araw naroon si Theodore. Bilang pinuno ng Monte Carlo Group, napakarami nitong responsibilidad. May mga araw na kailangan niyang lumipad patungong Singapore, Hong Kong o mga karatig ng probinsya para sa mga meeting at inspeksyon. May mga gabi rin na pipilitan siyang mag-overtime sa Executive Tower dahil sa napakaraming kontrata at board meetings. Pinagbibigyan niya ng oras ang mag-ina. Alam ni Theodore na hindi madali para kay Arabella at Ellie ang mabilis na pagbabago. Hindi niya pinilit si Arabella na maging isang asawa o magpanggap na maayos na ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Nirespeto niya ang limitasyon ng dalaga.
Naglaan siya ng hiwalay na kwarto para kay Arabella at Ellie, at sinigurado niyang hindi mararamdaman ni Arabella na ginigipit ito. Ngunit sa mga araw na nakauwi siya ng maaga, panibagong Theodore ang nakikita ng penthouse. Unti-unti natutong magluto si Theodore. Ang lalaking sanay na pinaglulutuan sa mga 5-star hotel chef ay may sariling catering team sa opisina. Ngayon nagsimulang magsuot ng simpleng apron sa malaking modernong kusina ng penthouse. Sa tulong at tawa ni Arabella mula sa malayo, natuto si Theodore kung paano maghiwa ng sibuyas nang hindi naiiyak, kung paano magprito ng pancake para sa almusal ng kambal, at kung paano timplahin ang paboritong sinigang ni Ellie. Sir Theodore, mali pong pagkakahawak niyo sa kutsilyo, mahinang puna ni Arabella habang nakatayo sa tabi ng kitchen island isang Sabado ng umaga. Tumingin si Theodore sa kanya. Bahagyang kumunot ang noong ngunit may kasamang ngiti sa mga mata. I manage millions of dollars, Arabella. I think I can handle a cucumber. Pero manipis po dapat ang hiwa para sa salad ng kambal. Hindi po ganyan kakapal na parang kahoy. Pilyong sagot ni Arabella. Natawa ng mahina si Theodore. Isang malalim, mababang tawa na halos hindi pa naririnig ni Arabella kailanman. Then show me. Teach me, Secretary Hernandez. Natutong magsuklay ng buhok. Gabi-gabi, bago matulog ang kambal, nagiging tradisyon na ang pagkaayos ng kanilang buhok. Si Lily na napakakikay, laging gustong nakatali ang buhok ng may kulay pink na ribbon. Si Ellie naman, kahit boyish, kailangan suklayan ang buhok para matuyo bago humiga. Nakatayo si Theodore sa likod ng malalaking salamin sa kwarto ng kambal. Hawak ang isang maliit na kulay rosas na suklay. Nanginginig ang kanyang malalaking kamay. Ang mga kamay na ginagamit sa pagpirma ng mga kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Habang dahan-dahang hinahagpos at sinusuklay ang malambot na buhok ni Lily at Ellie. Ouch, Daddy! Your holding is too tight! Reklamo ni Lily habang nakatitig sa salamin. Sorry, baby. Sorry. Daddy is still practicing. Mabilis na pakiusap ni Theodore na may bakas ng matinding pag-iingat sa kanyang mukha. Tingnan mo si Mama, Papa. Mabilis lang mag-braid. Tawa naman ni Ellie habang nakaturo kay Arabella na nag-aayos ng higaan sa kabilang tabi. Natutong maging ama. Hindi na lang siya ang malamig na bilyonaryo na nagbibigay ng pera at nagpapadala ng mga mamahaling regalo. Natuto siyang umupo sa sahig para maglaro ng board games, magbasa ng mga bedtime stories gamit ng iba't ibang boses ng mga karakter at makinig sa mga kwento ni Ellie tungkol sa kanyang ama. Mga drawing at kay Lily tungkol sa kanyang mga paboritong dress. Habang ang kambal, laging gumagawa ng paraan para magkatabi silang apat. Si Lily at Ellie ang pinakamagaling na konspirador sa loob ng penthouse. Kapag oras ng panonood ng pelikula sa malaking living room. Sadyang uupo ang kambal sa magkabilang dulo ng napakalaking sofa para mapilitan sina Arabella at Theodore na umupo sa gitna, magkatabi at halos magkadikit ang mga balikat. Kapag kakain ng hapunan, sadyang hihilahin ng kambal ang dalawang upuan para magkaharap o magkatabi ang kanilang mga magulang. At kapag naglalakad sa malawak na parke sa ibaba ng kondo tuwing linggo, hinahawakan ni Lily ang kamay ni Theodore at hinahawakan naman ni Ellie ang kamay ni Arabella. Sabay nahihilahin ang dalawa para magkahawa kamay silang apat habang naglalakad. Hanggang isang araw, maulan ng hapon ng linggo, nakaupo si Arabella at Theodore sa malaking balcony ng penthouse. Nakatingin sa patak ng ulan sa salamin habang umiinom ng mainit na kape. Sa loob ng living room, abala si Ellie sa pagguhit habang si Lily naman inaayusan ng kanyang mga paboritong manika. Biglang tumayo ang kambal. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa balcony. Hawak ni Ellie ang isang malaking sketchpad kung saan nakaguhit ang 4 na taong nagkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Tumayo si Lily sa tabi ng upuan ni Arabella, habang si Ellie naman lumapit sa tabi ni Theodore. Tinawag ng kambal sina Arabella at Theodore. Mama, mahinang tawag ni Lily. Dinidikit ang kanyang maliit na mukha sa braso ni Arabella. Papa, sabay na tawag ni Ellie habang iniaabot ang drawing kay Theodore. Napangiti silang dalawa.
Tumingin si Arabella kay Theodore at tumingin din si Theodore kay Arabella. Ang pait at takot ng nakarang 6 na taon ay dahan-dahang natutunaw sa init ng mga tinig ng kanilang mga anak. Habang nakatitig si Theodore sa drawing, napansin niya ang isang bagay na nakasulat sa ibabang bahagi ng papel. Naroon ang kompletong pangalan ng 2 bata na porma na nakatala sa kani-kanilang birth certificate. Liliana Ariel Montecarlo, Eliana Tiffany Hernandez. Napag-alaman nilang pareha silang nilagyan ng remembrance ang pangalan ng kambal. Tumingin si Theodore kay Arabella nang may halong pagkagulat at malalim na emosyon. Ariel? Mahina niyang usal. Liliana Ariel, kaya may Ariel siya dahil A ni Arabella? Dahan-dahang ipinaliwanag ni Theodore ang kanyang boses, puno ng panginginig. Nung dinala ko si Lily sa ibang bansa, nung sinulat ko ang kanyang pangalan sa birth certificate, hindi ko matanggap na wala ka sa buhay niya. Nilagay ko ang Ariel, ang letrang A mula sa pangalan mo, para kahit saan siya mapadpad, dala-dala niya ang alaala ng kanyang ina. Pumapatak ang mga luha sa mga mata ni Arabella habang nakikinig. Dahan-dahan siyang tumango at kinuha ang maliliit na kwintas na may pendant na itinago niya sa kanyang bag. Eliana Tiffany, kaya may Tiffany ay dahil ng T ni Theodore, bulong ni Arabella habang pinupunasan ang kanyang mga pisngi. Nung tinago ko si Ellie sa probinsya, nung ginagawa ko mga papel niya, pinalagyan ko ng Tiffany ang letrang T mula sa pangalan mo. Dahil gabi-gabi kapag tinitingnan ko ang mukha niya habang natutulog, ikaw ang nakikita ko. Ayokong lumaki siyang walang bakas ng kanyang ama. Natahimik ang buong balcony. Ang patak ng ulan sa labas tila naging isang romantikong himig sa paligid. Liliana Ariel, ang pagmamahal ni Arabella na itinago ni Theodore. Eliana Tiffany, ang alaala ni Theodore na inalagaan ni Arabella. Kahit sa gitna ng 6 na taong pagkakalayo, kahit sa gitna ng galit, ng takot at mga pader na itinayo ng tadhana, ang 2 pusong ito ay lihim na nagmamahalan at nag-iwan ng marka sa buhay ng kani-kanilang mga anak. Dahan-dahan inabot ni Theodore ang kamay ni Arabella sa ibabaw ng mesa. Sa pagkakataong to, hindi na gumalaw pa pabalik si Arabella. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ng lalaki habang ang kambal na sina Lily at Ellie ay masayang yumayakap sa kanilang mga hita, kompleto at masaya sa piling ng isa't isa. Habang dahan-dahan na nabubuo ang katahimikan at saya sa loob ng penthouse, isang madilim na banta naman ang nagbabanta mula sa labas. Si Olivia Johannesburg, ang babaeng sanay na nakukuha ang lahat ng kanyang gustuhin at nakatakda sanang ikasal sa pinakamayamang bilyonaryo sa bansa, ay hindi po pwedeng tumanggap ng kabiguan. Nalaman ni Olivia ang lahat. Sa tulong ng mga binabayarang pribadong investigador at sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa loob ng Monte Carlo Group, natuklasan ni Olivia ang tungkol sa paglipat ni Arabella sa loob ng penthouse ni Theodore. Nalaman niya ang tungkol sa 2 batang magkamukha, ang lihim na ginawang kontrata 6 na taon na ang nakakaraan, at ang katotohanang si Arabella ang tunay na ina ni Lily. Para kay Arabella, ang balitang to ay isang malaking banta. Hindi lamang sa kanyang karangalan kundi sa pinaplano nitong alyansa sa kanyang mga pamilya. Isang hapon habang nasa labas si Theodore para sa isang mahalagang emergency meeting kasama ng mga foreign investors, sinamantala ni Olivia ang pagkakataon. Nanggaling si Arabella sa isang kalapit na boutique para bumili ng mga gagamiting guhit. Sa pagguhit ni Ellie, nang harangan siya ng 2 lalaki na nakasuit at patagong dinadala sa isang pribadong VIP room ng isang eksklusibong restaurant. Doon nakaupo si Olivia, malamig ang tingin, naka-dekwatro at may hawak na baso ng mamahaling gown. Tinakot niya si Arabella. Akala mo ba talaga magkakaroon ka ng magandang katapusan sa kwentong to, Arabella? Malamig at puno ng puot na pambungad ni Olivia habang tinataas ang kanyang kilay. Isa ka lang namang hampastupang sekretary na nabayaran ng 50 milyon para maging tagapagsilang ng anak ng mga Monte Carlo at ngayon nagmamalinis ka? Bumabalik ka para agawin ang posisyon na para sa akin? Nakatayo si Arabella,
pinipilit na magpakatatag sa harap ng babae. Wala akong inagaw sa'yo, Miss Johannesburg. Bumalik ako para sa mga anak ko. Wala akong pakialam sa pera o sa posisyon mo. Tumawa ng malakas at nakakairita si Olivia, sabay tayo ng dahan-dahan at lumapit sa harap ni Arabella. Kapag hindi kayo nawala, inilapit ni Olivia ang kanyang mukha kay Arabella. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagbabanta at galit. Kukunin ko ang mga anak mo. Isang kumpas lang ng kamay ng pamilya ko, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ng Johannesburg's Holdings para ipamukha sa korte na hindi ka karapat-dapat na maging ina. Bulong ni Olivia ng may matalim na boses. Ipapabalot ko kayo sa iskandalo. Sisiguraduhin ko mawawala ng pangalan si Theodore at ang mga anak mo. Dadalhin ko sila sa kabilang dako ng mundo kung saan hindi mo na sila muling makikita kailanman. Umalis ka na habang may oras ka pa, Arabella. Iwan mo si Theodore at ibigay mo sa akin ang dapat ay sa akin. Natakot si Arabella. Ang banta sa kanyang mga anak na tanging bagay na kayang magpaluhod sa kanya. Bago sa kanya ang mga mundo ng bilyonaryo, ang politika ng matataas na pamilya at ang matinding kapangyarihan ng pera. Alam niya, kayang gawin ni Olivia lahat ng sinabi nito. Ang takot na muling makuna ng anak, ang takot na masira ang buhay ng dalawang bata at ang reputasyon ni Theodore dahil sa kanya ay muling lumamon sa kanyang puso. Nang gabi rin yon, tumakas silang tatlo. Habang wala pa si Theodore at habang natutulog ang buong penthouse, mabilis inampake ni Arabella ang kanilang mga gamit. Ginising niya ang kambal sa gitna ng kadiliman. Kahit nagtataka at antok, sina Lily at Ellie, pilit nilang sinama si Arabella palabas ng gusali gamit ang fire exit upang maiwasan ang mga tauhan ni Theodore. Pumara sila ng taxi sa gitna ng gabi at nagtungo sa terminal ng bus patungong probinsya. Ang tanging nasa isip ni Arabella ay ang mailayo ang kanyang mga anak sa panganib na dala ni Olivia. Ngunit may isang bodyguard na lihim na tapat kay Theodore. Ang bodyguard na inatasan ni Theodore na magbantay mula sa malayo kay Arabella, si Marco. Nakikita sa mga tauhan ni Olivia na humarang kay Arabella nung hapon. Hindi lamang yon, matagumpay nitong nahak at nakuha ang audio recording ng pag-uusap ni na Olivia at ng kanyang ama sa loob ng pampibadong sasakyan ng mga Johannesburg nung nakaraang linggo. Agad tinawagan ni Marco si Theodore habang mabilis itong sinusundan ang bus na sinasakyan ni na Arabella. Sinumbong nito ang tunay na plano ng pamilya ni Olivia. Sir Theodore, report ni Marco sa telepono habang mabilis na nagmamaneho. Nakaalis po si Miss Arabella kasama ng kambal. Natatakot po siya dahil tinakot siya ni Miss Olivia kaninang hapon at sir, may kailangan po kayong marinig na audio recording. Hindi po alyansa sa negosyo ang habol ng mga Johannesburg. Sa pamamagitan ng recording, narinig ni Theodore ang tunay na usapan. Ang pamilya Johannesburg ay nakakaranas pala ng malaking pagkalugi sa kanilang mga negosyo sa ibang bansa. Ang pakikipag-fiancé ni Olivia kay Theodore, isang malaking taktikal lamang upang makapasok ang kanilang pamilya sa board of directors ng Monte Carlo Group. Kontrole ng mga ari-arian nito at dahan-dahan sipsipin ang pondo ng kumpanya para iligtas ang kanilang sariling bankrupt na imperyo. Hindi si Theodore ang mahal nila, kundi ang Monte Carlo Group. Ang galit na pumasok sa dibdib ni Theodore walang kasing tindi. Ang lalaking akala ng lahat po pwedeng manipulahin tuluyan ng nagising. Agad kinansela ni Theodore ang engagement. Kinabukasan ng umaga, bago pa man makapaghanda ang pamilya Johannesburg, nagpatawag si Theodore ng isang emergency board meeting at humarap sa media. Siniwalat ng mga ebidensya ng pagtatangkang panloloko ng Johannesburg's Holding. Pinutol lahat ng kontrata at kasunduan sa pamilya ng mga ito at formal kinansela ang anumang nakatakdang kasal sa harap ng buong bansa. Wasak ang reputasyon at plano ni Olivia sa loob lamang ng ilang oras. At matapos ayusin ng kumpanya, walang ibang isip si Theodore kundi ang kanyang tunay na buhay. At hinanap ang kanyang pamilya. Pumasok siya sa kanyang sasakyan. Pinaharurot to sa gitna ng ulan patungo sa probinsya, determinado na ibalik ang babaeng mahal niya at ang kanyang dalawang anak. Sa pagkakataong to nang walang anumang lihim, takot o humahadlang. Ang biyahe patungong probinsya ay tila isang walang katapusang pagtakbo laban sa oras.
Ang ulan na patuloy na pumapatak sa salamin ng sasakyan ni Theodore ay sumasabay sa mabilis at nagwawalang pintig ng kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi ang Monte Carlo Group, hindi ang bilyon-bilyon pisong kontrata at hindi ang reputasyon ng kanyang pangalan ang pumupuno sa kanyang isip. Tanging ang mukha lamang ni Arabella at ng kanyang kambal na sina Lily at Ellie ang nakaguhit sa kanyang puso. Natagpuan ni Theodore ang bahay ni Arabella sa probinsya, ang lumang bahay kubo na may halong semento na napapalibutan ng malalaking puno ng mangga at sariwang hangin mula sa bukid, nakatayo sa dulo ng isang tahimik na kanto. Pagkababa pa lamang ni Theodore sa kanyang sasakyan, hindi na siya nag-atubiling humakbang sa basang lupa kahit nadudumihan ang kanyang mamahaling sapatos. Sa pintuan ng bahay, sumalubong ang mga magulang ni Arabella, mga taong may bakas ng pagsusumikap at katandaan sa mukha, at mga matang puno ng pag-aalala para sa kanilang anak. Lumuhod siya sa harap ng mga magulang nito. Isang pambihirang tanawin para sa sino mang makakakilala sa kanya, ang isang Stephen Theodore Montecarlo, ang pinakamayaman at pinakamalamig na CEO sa bansa, ay dahan-dahang lumuhod sa maruming semento ng balkonahe. Binaba ang kanyang ulo, nilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Humingi ng tawad. "Tito, tita?" Nanginginig at puno ng pait ang boses ni Theodore habang nakatitig sa kanila. "Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko kay Arabella at sa pamilya ninyo sa loob ng 6 na taon. Ginawa ko siyang kasangkapan sa isang kasunduan. Nilayo ko sa kanya ang isa sa aming mga anak at pinaramdam ko sa kanya na wala siyang laban sa akin. Naging bulag ako sa pera at kapangyarihan, pero nandito po ako ngayon para itamang lahat. Handa akong iwan lahat para sa kanila." Natahimik ang mga magulang ni Arabella. Nakita nila ang tapat na luha sa mata ng bilyonaryo, mga luhang di kayang bilhin ng kahit anong halaga ng pera. Dahan-dahan hinawakan ng ina ni Arabella ang balikat ni Theodore at pinatayo ito. Nang payagan siyang pumasok, tahimik siyang nagtungo sa silid. Dahan-dahan inikot ang doorknob ng maliit na kwarto sa dulo ng bahay. Ang ilaw sa loob mahina lamang, nagmula sa isang lumang lampara. Ang simoy ng hangin mula sa bukas na bintana nagdadala ng amoy ng damo at ulan. Nakita niya ang 3 taong pinakamahalaga sa buhay niya. Sa ibabaw ng malaking kama na gawa sa kawayan, nakahiga ang 2 bata. Magkayakap ang kambal, si Lily na nakasandal ang ulo sa dibdib ng kanyang kapatid at si Ellie na nakapulupot ang mga braso sa leeg ni Lily. Tila kahit sa kanilang pagtulog ay pinoprotektahan ang isa't isa. Habang yakap naman ni Arabella ang 2, nakahiga si Arabella sa kabilang tabi. Nakapikit ang mga mata, ngunit may bakas pa rin ang tuyong luha sa kanyang mga pisngi. Ang 2 niyang kamay ay nakabalot sa magkabilang bahagi ng katawan ng kambal, na parang isang pakpak ng anghel na nagtatanggol sa kanila mula sa anumang panganib sa mundo. Di niya napigilan ang lumuha. Bumagsak ang mga luha ni Theodore habang nakatayo sa pintuan. Ang pader ng pangingibabaw, ang ginto ang hawla ng kanyang bilyonaryong buhay at ang lamig ng kanyang puso tuluyang nabasag at natunaw. Mahina niyang sinabi, "Ito pala ang tahanang matagal kong hinahanap. Hindi ang napakalaking mansyon ng mga Monte Carlo, hindi ang napakalawak na penthouse sa BGC, kundi ang simpleng silid na ito kung saan naroroon ang tunay na pag-ibig at ang kanyang tunay na pamilya." Nagising si Arabella. Dahil sa mahinang kaluskos at sa pigil na paghinga ni Theodore, dahan-dahang dinilat ni Arabella ang kanyang mga mata. Nang makita ang lalaking nakatayo sa pinto, basa ng ulan, namumula ang mga mata, nakatitig sa kanya na may labis na pagsuyo, mabilis bumilis ang pintig ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, inayos ang kumot ng kambal at lumabas ng silid upang hindi magising ang 2. Nag-usap sila hanggang madaling araw. Lumabas sila sa maliit na kubo sa bakuran. Habang pumapatak ang mahinang ulan, nag-aabang ang unang liwanag ng araw sa kalangitan, umupo silang 2 sa lumang bangko. Doon inamin ni Theodore ang katotohanan. Inabot ni Theodore ang mga kamay ni Arabella. Sa pagkakataong to, wala ng formalidad, wala ng mga role bilang boss at secretary at wala ng kontrata. 6 na taon na kitang mahal. Napatigil si Arabella, nakatitig sa mata ng lalaki na halos ayaw kumurap.
Noong gabing yon, sa anniversary gala, patuloy ni Theodore habang hinahagpos ang likod ng kamay ni Arabella gamit ang kanyang ibo-ibong daliri. Hindi ako nalasing dahil sa pressure ng kumpanya lamang, Arabella. Nalasing ako dahil gabi-gabi. Natatakot akong malaman mo ang totoong nararamdaman ko. Nagtayo ako ng pader dahil isa ka lang simpleng sekretary at ako ang CEO. Natakot ako sa sasabihin ng mundo. Natakot ako na baka gamitin ka ng pamilya ko laban sa akin. Huminto siya. Pumatak muli ang kanyang luha. Hindi lang ako pwedeng pumili noon. Ginawa ko ang trantata dahil yun lang tayong paraang naisip ko para magkaroon ng dahilan upang manatili ka sa buhay ko. Kahit sa pinakamasakit na paraan. Pero mali ako. Napakagago ko. Hinayaan kong magdusa ka ng 6 na taon habang ako'y nabubuhay sa kasinungalingan. Inamin din ni Arabella na noon pa man mahal niya na ito. Umiyak si Arabella ngunit sa pagkakataong to, hindi dahil sa sakit kundi sa labis na kaginhawaan ng kanyang puso. Akala ko rin noon, sir, hindi ako karapat-dapat para sa'yo, bulong ni Arabella habang sinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Theodore. Minahal kita mula pa nung unang beses kitang nakitang nagtatrabaho hanggang madaling araw para sa kumpanya mo. Minahal kita nung binigay mo sa akin ang kontratang yon at tinago ko si Ellie dahil natakot akong mawala ang huling alaala mo sa akin. Nagkapatawaran sila. Sa ilalim ng dahan-dahang sumisikat na araw sa silangan, nagyakapan ang dalawa. Ang 6 na taong galit, takot, sakripisyo at mga luhang pumatak sa kadiliman tuluyang pinalitan ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang linggo, sa pinakamalaking Grand Ballroom ng Grand Hotel sa Maynila, ang mismong lugar kung saan ginanap ang gala party at kung saan formal na nagtagpo ang kambal, nagpatawag si Stephen Theodore Montecarlo ng isang pambansang press conference. Napakaraming mamamahayag, mga kamera at mga kilalang tao ang nakatutok. Lahat ay gustong malaman kung ano ang mangyayari matapos ang kontrobersyal na pagkakansela ng engagement sa pamilya Johannesburg. Umakyat si Theodore sa entablado. Nakasuot siya ng isang eleganteng suit, ngunit sa pagkakataong to, wala nang malamig at walang emosyong mukha. May taglay siyang ngiti na isang lalaking kompleto na ang buhay. Sa isang press conference, buong tapang na ipinakilala ni Stephen Theodore Montecarlo ang kanyang pamilya. Ladies and gentlemen of the press, maotoridad ngunit may lakip na init ng panimula ni Theodore sa mikropono. Today, I'm not here to talk about the stocks, investments, or corporate mergers. I'm here to introduce the most valuable part of my life, the real foundation of Monte Carlo Group. Tumingin siya sa gilid ng entablado at tinaas ang kanyang kamay. Kasama ng kambal na sina Liliana Ariel Montecarlo o Lily at Eliana Tiffany Hernandez o Ellie. Pumasok sa entablado ang 2 bata. Si Lily nakasuot na napakagandang pink princess dress, habang si Ellie naman nakasuot na isang napaka-cool na tailored suit na may kasamang sneakers. Magkaibang estilo, ngunit parehong-parehong masayang ngiti at kumikislap na mga mata. Naglakad sila patungo sa kanilang ama, humawak sa magkabilang kamay nito. Kasama ng babaeng minsang sinuko ang kalahati ng kanyang puso, si Arabella Hernandez. Humakbang din papasok si Arabella. Nakasuot siya ng isang napakagandang white silk gown. Maayos ang kanyang buhok at may taglay na kagandahan na nagmumula sa isang inang payapa na ang kalooban. Lumapit siya sa tabi ni Theodore. They are my strength, my love, my home, and my forever. Nagpalakpakan ang buong silid. Kumislap ang libo-libong ilaw ng mga kamera upang hulihin ang makasaysayang sandaling iyon. At sa unang pagkakataon wala ng lihim, wala ng paghiwalay. Yumuko si Theodore at dahan-dahan ginawa na ng isang tapat at mapagmahal na halik sa mga labi si Arabella sa harap ng buong mundo. Habang ang kambal na sina Lily at Ellie masayang nagtatawanan at nagpo-pose sa harap ng mga litratista. Kumpleto na ang kanilang pamilya. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsama sa amin sa pagsubaybay sa kwento ng pamilya Montecarlo. Nawa, nagdala ito ng saya, kilig at inspirasyon sa inyong mga puso. Huwag ninyong kalilimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang ating kwento sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muling pagsasama sa susunod na kapanapanabik na kwento. Mag-iingat po kayong lahat at magandang araw po sa inyong lahat.